Dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating topic ay the days we must value according to the Bible. Sa Tagalog, ang mga araw na dapat pahalagahan ayon sa Biblia. Alam nyo, napakabilis ng araw. Tama po? Kung may mga bagay na gagawin ka ngayon at hindi mo magagawa ngayon, ipagpapabukas mo pa, parang minsan, hindi mo na pala kayang gawin bukas. No? So, kinakailangan may mga bagay o may mga araw na dapat tayong pagpahalagahan sa buhay natin. No? At ano-ano yung mga bagay na yon na dapat nating pagpahalagahan na ayon sa tinuturo ng Bible. Sabi sa 2 Corinthians 6 verse 2, narito, ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. No? Marami mga tao na abalang-abala ngayon. No? Ano pinagkakabala ng marami mga tao ngayon? Abala mga tao sa pagtatrabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, pagbabakasyon, at iba't iba pang mga bagay na pinagkakaabalahan nila. Hindi naman po masama yung mga bagay na ito. Tandaan po natin, no? Di ko sinasabing masama yung mga bagay na yon. Ngunit, tanungin natin ang ating sarili, ano nga ba ang mga araw na tunay na dapat kong pagpahalagahan sa paningin ng Diyos? Tama po? So, ayon sa Biblia, may mga tiyak na araw na dapat nating bigyang halaga. Dahil ito ay mga araw na may kinalaman. Hindi lang sa mundong ito, kundi pati sa ating walang hanggang kaligtasan. Okay, handa na po ba kayo upang malaman po natin kung ano-ano yung mga araw na dapat nating pagpahalagahan? Gusto ko pong marinig, magsabi po tayo lahat ng amen. Pag sinabing amen, ibig sabihin yes, opo, no? Siya nga, no? Okay, number 1, ano yung dapat natin pagkahalagaan? Makinig tayong mabuti. Kahit matatagal na kayo dito, makinig po tayo. Una, na dapat natin pagpahalagaan ay ang araw ng kaligtasan. The day of salvation. Sabi nga sa 2 Corinthians 6 verse 2, narito ngayon ang araw ng pagliligtas. Kailan po ang araw ng pagliligtas? Ngayon. Hindi bukas. Hindi sa isang linggo. Hindi sa isang buwan. Hindi sa isang taon, kundi ngayon. Alam nyo, ang bilis ng araw. Yung nag-birthday kahapon, dati 50 years old ka lang. Ngayon, tinanong ko siya kagahapon, ilang taong ka na? Nagulat ako, 52 na pala. No, ibig sabihin, madali tayong tumanda. Tama? Madali rin pag tumanda ka na, madali rin humina ang ating mga katawan. Tama? No? Dumarating yung araw ng pagkakasakit sa atin. Minsan hindi mo alam, hindi mo iniisip, hindi mo man lang iniisip na magkakasakit ka pala ng ganong sakit. Mabibigla ka na lang pag na-diagnose ka ng doktor, nasasabihin sa'yo, may cancer ka pala. Tama? So, ibig sabihin, hindi natin hawak ang araw ng bukas. Pero isang mahalaga ay yung araw ng pagliligtas. Okay, ang tanong ay ito, tingin po kayo dito sa akin. Ang tanong ay ito, alam mo ba sa sarili mo na ligtas ka na? Are you saved? Ligtas ka na ba? Ngayon, ang tanong, ano po ba ang kaligtasan? Marahil yung ibang naritong bago o bago-bago ay nagsasabi, nagtatanong, ano po ba ang kaligtasan? Ano po ba sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan? Okay, makinig po tayo. Number 1, ang kaligtasan
ay ang pagliligtas ng Diyos. Pagliligtas ng Diyos sa tao, saan tayo dapat iligtas ng Diyos? Una, sa kasalanan. Sabihin nga natin lahat, kasalanan. Sino nagsasabi, ako po ay makasalanan? Sino po nagsasabing makasalanan ako? Taas po ang kamay, nagsasabing makasalanan ako. Taas po, lahat tayo ay makasalanan. Ngayon, ang kaligtasan na ibig sabihin nito ay pagliligtas ng Diyos sa tao mula sa kasalanan. Roma 3, talatang 23. O, tingin kayo dito. Ano sabi sa Roma 3:23? Lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Ibig sabihin, all have sinned. Lahat ay makasalanan. Lahat ay nagkasala. Tama? So, kung ang lahat ay nagkasala, kinakailangan yung mga taong ito na makasalanan, lahat ay mamamatay. Sabi sa Roma 6, talatang 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, saan tayo ililigtas ng Diyos? Dalawang bagay. Ililigtas ka ng Diyos sa kasalanan at pangalawa, ililigtas ka ng Diyos sa kaparusahan. Dahil may kaparusahan ang lahat ng mga taong makasalanan. Ano yung parusa sa mga makasalanan? Kamatayan. At ang kamatayang ito ay hindi lang physical death. Ang maraming mga tao ngayon takot mamatay. Pero higit na katakutan natin yung tinatawag na eternal na kamatayan. Tama? 3 klase ang kamatayan. Una, na kamatayan na naranasan ng unang tao ni Eva at ni Adan ay yung tinatawag na spiritual death. Pag sinabing spiritual death, mahihiwalay ka sa Diyos. Yun ang nangyari kay Eva at Adan. Nang sila'y magkasala, pinalabas sila sa hardin ng Eden. Spiritual na kamatayan. At maraming mga tao ngayon na nabubuhay. Nabubuhay, pero walang Diyos. At may mga tao rin na laging pupunta sa simbahan, nagsisimba, pero nabubuhay na parang walang Diyos. Tama? So ang tawag doon ay spiritual na kamatayan. Pangalawang kamatayan ay physical na kamatayan. So mawawala yung senses mo. Sense of hearing, sense of taste, sense of touch. Lahat yan mawawala. At ikaw ililibing doon sa libingan. Physical na kamatayan. At pangatlo, pinakamatinding kamatayan ay eternal na kamatayan. Kung ilang taong kang nabuhay at namatay ka, halimbawa 70 years old, 90 years old, 90 years old lang yun. Pero ang eternal na kamatayan ay walang hanggang hirap sa impyerno. Nakukuha natin? So kaya, ang kaligtasan ay ang pagliligtas ng Diyos sa tao mula sa kasalanan at kaparusahan. Mula sa kamatayan at sa impyerno. At ang pagbibigay ng Diyos ng bagong buhay. So pagligtas ka na, ano ang sabi? Meron ka nang, bibigyan ka ng Diyos ng bagong buhay. At ano pa? Buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Tama? Tama? So ang tanong, ligtas na ba tayo? Meron na ba tayong buhay na walang hanggan? At meron na ba tayong bagong buhay? Kasi maraming mga tao ngayon na akala nila meron na silang kaligtasan. Dahil, sabi ng mga tao, nagsisimba naman ako lagi, linggo-linggo. Gumagawa naman ako ng mga mabuti, minsan-minsan. Tandaan natin, ang kaligtasan ay pagbibigay ng Diyos ng bagong buhay at buhay na walang hanggan. No? Okay. Anong kaligtasan nito? Una, kaligtasan ay pagliligtas sa kasalanan. Ililigtas ng Diyos tayo sa kasalanan. Sabi sa Mateo 1:27,
Siya'y tatawaging Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Tama? Ang tao, natural na makasalanan. Ang batang maliit, kahit hindi mo turuang magkasala, nagkakasala yan. Tama? Kahit huwag mong turuang magsinungaling, makikita mo, bakit yung anak ko marunong magsinungaling? Hindi ko naman siya tinuruan. Bakit? Dahil nature ng tao ang kasalanan. Now, ang Panginoong Jesucristo lang ang pwedeng magligtas sa atin sa kasalanan. Ang tao'y makasalanan. Pero salamat sa Diyos, dahil binayaran ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen? Kaya nga, ang sabi niya nung nasa krus siya, Tetelestai, it is finished. Tapos na. Ibig sabihin, paid in full. Binayaran ko na ang iyong mga kasalanan. Hello? Tingin kayo dito. Binayaran ko na ang iyong mga kasalanan. Kaya nga, ang kailangan natin upang maligtas, ang solusyon sa ating problema na ang tao'y makasalanan, ang solusyon, ang tanging solusyon ay si Kristo. Hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Kahit magpapako ka pa sa krus, hindi ka maliligtas. Tama? Kinakailangan natin si Kristo Jesus. Pangalawa, kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi gawa. Ibig sabihin, niligtas tayo dahil binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan. Ibig sabihin, kaloob to. Regalo. Pag sinabing regalo, walang bayad. No? Tama? Kaya sinabi ko sa inyo, hindi mo dapat bayaran ang iyong kaligtasan kahit gumawa ka ng mabuti, pero wala sa iyo si Jesus sa puso mo, mapapahama ka pa rin. Nakikinig po ba tayo? So ano kailangan natin para maligtas? Si Jesus. So tanong, ligtas ka na ba? Ligtas ka na ba? Meron kaming Bible study, no? Meron tayong mga home Bible study. At yung mga worship team, meron tayong Bible study. Alam nyo, pagka may mga Bible study kami sa bahay-bahay, tinatanong ko sa kanila, ano sa tingin nyo, ligtas ka na ba? Alam nyo yung sagot ng iba? Kakamot-kamot ang ulo. Sasabihin nila, hindi ko pa alam kung ligtas ako. O kayo, tatanungin ko, hindi ko na po patataasin ang kamay ninyo. Tatanungin ko kayo, ligtas ka na ba? Sure ka na ba na save ka? Hello? Alam nyo, sabi sa akin ng isa, hindi ko pa siguro, hindi ko pa sigurado. At saka di po ba, pastora, malalaman lang natin kung ligtas tayo pagka namatay na tayo at nagmulat yung mata natin. Pag namulat yung mata natin at nandun ka sa maliwanag na lugar at may mga kumakanta doon ng mga papuri, ay tiyak, nasa langit ka. Paano kung pagmulat ng mata mo? Mainit. Hello? No? At maraming tumatangis, iligtas nyo kami, ayoko na dito sa lugar na to. Yung pala, impyerno. Nakuha natin? Tandaan natin, dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, naligtas tayo, hindi dahil sa pamagitan ng bawat isa sa atin. Kaya sa Jesucristo lang, ang sabi sa Bible, John 14:6, ako ang daan. Ako ang buhay. Ako ang way, the truth, and the life. Kaya ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus. Makinig tayo. At makinig kayo, pwede mong malaman habang buhay ka pa kung ikaw ay taga-langit o taga-impyerno.
kung ikaw ay anak ng Diyos o anak ng Diablo. Kahit buhay ka pa. Bakit? May assurance of salvation. Sinasabi sa Biblia, kahit buhay pa tayo, kahit ngayon, malalaman mo kung pupunta ka sa langit o sa impyerno kung mawala ka man dito ngayon. Pero kung nagdududa ka at hindi mo pa alam, dapat malaman mo. At gawin mo yung parang makinig ka sa mensaheng ito dahil may dapat kang gawin para makatiyak ka na kung mawala ka man sa lupa ngayon ay papasok ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Di ba? Maraming mga sasabihin, sabi ng iba, may nagtanong sa akin, pastora, bago ako mamatay, magko-confess na lang ako sa kasalanan ko. Bakit? Hihintayin mo pa yung ganung panahon na kung mahina ka na kung wala ka nang magawa para sa Diyos, saka mo pa sasabihin, Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Tama, no? Pero mga kapatid, binibigyan tayo ng Diyos ng panahon. Kaya nga may araw ng pagliligtas. Tandaan po natin, ito ang panahon ng pagliligtas. Ito ang panahong ukol. Kung hindi mo patiyak na ligtas ka, bago ka umuwi ngayon, siguraduhin mo na gabi-gabi bago ka matulog, masaya ka at sasabihin mo, salamat sa Diyos, iniligtas mo ako. Amen? Pag may nagtanong sa akin, bakit ikaw ba? Alam mo kung ligtas ka na? Alam niyo, sagot ko, sa biyaya ng Diyos, iniligtas ako ng Panginoong Jesucristo. At alam ko kung saan ako pupunta kung mamamatay ako. Kaya nga, lahat ng Kristiyanong tunay na kay Kristo, masaya. Kasi may kasiguruduhan tayo kay Jesus. Amen? Amen? Pero yung iba, natatakot mamatay kasi hindi pa siya tiyak kung ligtas siya. Praise the Lord. Kaya ngayong umagang ito, makinig tayo. Ang kaligtasan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Gawa 4, talatan 12. Ano ang sabi? Number 3 na tayo, ha? Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan lang ni Jesus. Si Jesus ang tagapagligtas. Pangapat, ang kahulugan ng kaligtasan ay bagong buhay. No? So, makikita natin yung fruits, bunga, na ikailigtas na. 2 Korintos 5:17. Ayan, nakasulat sa likod. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Malalaman natin na tayo ligtas na kasi, bakit? Meron na tayong bagong buhay. Bago na ba buhay natin? Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, pero sa biyaya ng Diyos, no? Pag tayo nakakilala sa Kanya, tinanggap natin si Jesus, andyan ang banal na Espiritu na mag-guide sa atin, tutulong sa atin kung paano mabuhay bilang isang Kristiyano. Nakuha natin? Nakuha natin? Kaya nga makikita natin yung pagkakaiba, pagbabago eh. Ay, bakit ganun yung kumari ko? Dati-dati ang sungit-sungit nito eh. Pero bakit ngayon ganun na siya? Halos linggo-linggo, binibigyan niya ako ng masarap na ulam. Hindi na siya maramot. Hindi na mainit ang ulo. Hindi na niya ako minamarites. Hello? Dahil binago na ng Panginoon. Nakuha natin, no? Ang pagbabago, minsan hindi naman talaga biglaan eh. Unti-unti, minsan. Depende sa pagsuko mo ko sa Panginoon. No? Nung ako'y nakakilala sa Diyos, akala ko mabait na ako. Akala ko okay na ako. Akala ko wala akong ginagawang masama kasi mabait naman ako. Pero salamat sa Diyos, mula na nagbasa ko ng Biblia, nakita ko, ang dami ko palang kasalanan. At karamihan ng mga tao ngayon, ayaw magbasa ng Biblia. Bakit ayaw magbasa ng Biblia? Ano sabi nila?
magkakasala lang ako pag nagbasa ako ng Biblia. Pero alam nyo, dahil sa Biblia, naayos, natuwid, at nabago ang buhay ko. Kaya mahalaga ang pagbabasa ng Biblia at ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tandaan nyo, kahit hindi ka magbasa ng Biblia, isang araw haharap ka pa rin sa Panginoon. Huhukuman pa rin tayo kahit hindi ka magbasa ng Biblia. Tama? Kaya nga, magbasa ka na ng Biblia. Dahil ang Biblia ay nag-aayos ng buhay. Ang Biblia ay nagbabago ng buhay. Tama? Kaya mula noon, na magbasa ako ng Biblia, mga kabataan, nung nakilala ko ang Diyos, 18 years old pa lang ako. Mula nang magbasa ko ng Biblia, nakita ko yung mga kasalanan ko. At alam nyo, nagnais ako, Lord, tulungan mo po ako, baguhin mo po ako. Nag-aaral pa ako noon. College student po ako noon. No? Dati-dati, una ako sa pangongopya. Hello? Pero nakita ko, hindi pala tama yun. Masama pala yun. Nangongopya at nagpapakopya. Kaya nga nung naging Kristiyano ako, sabi ng mga classmates mo, magpakopya ka naman. Sorry hindi na kasi nalaman ko na yung tama eh. At nasisharean ko na sila ng salita ng Diyos. Amen? No? So, nababago ang ating buhay. Panglima, ang kaligtasan ay katiyakan ng buhay na walang hanggan. Paano hindi tayo magiging masaya? Kung alam mo na kung mawala ka man sa mundong ito, meron tayong buhay na walang hanggan. Ito yung pag-asa natin. Kaya nga hindi ka dapat takot mamatay. Di ba napag-usapan natin yan? Kung ikaw ay may karamdaman sa sakit at hindi ka gumagaling, huwag kang magdamdam sa Diyos. Basta't magtiwala ka lang sa Kanya, Lord, kalooban mo akong gumaling. Dahil siya ang dakilang manggagamot, paano kung hindi ka gumaling? Magtiwala ka pa rin sa Kanya at mahalin mo pa rin siya. Dahil kahit na mamatay ka sa sakit karamdaman, meron ka namang buhay na walang hanggan. Tama? Walang hanggang buhay. Amen? Kaya nga mapalad tayong mga Kristiyano. Tama? Ano ang sabi? Unang Juan 5:11, 12. Anong sabi diyan? At ito ang patotoo na tayo ay may buhay o binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. 1 John 5, meron tayong buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. 12, ang kinaroroonan ng anak, walang iba kundi si Kristo Jesus, ay kinaroroonan ng buhay. At ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ibig sabihin, malinaw na sinasabi ng Panginoon na kung wala tayong anak ng Diyos, kung wala tayong Jesus sa puso natin, sa buhay natin, mapapahamak tayo. So be sure, nandito na talaga si Jesus. Amen. Ang tunay na ligtas ay may katiyakan. Una, pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya nga be sure na talagang sinabi mo, Panginoon, kailangan kita. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, kailangan kita. Bakit ko sinishare to? Kahit na malaman yung lahat ng bagay, pero wala pa talaga si Jesus sa puso mo, wala rin. Kaya kinakailangan ng first step, talagang si Jesus ay narito sa puso natin. At ang tunay na pinanahanan ni Kristo Jesus ay hindi, listen, ang tunay na pinanahanan ni Kristo Jesus ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi ko sinasabing hindi na magkakasala. Dahil nandito pa tayo sa sanglibutan. Pero, ang sino mang may Kristo Jesus sa puso niya, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Ibig sabihin,
Ngayon, dati noon, okay lang na magkasala ka. Okay lang na makagoyo ka, makapandaya ka. Hello? Nasobrahan ka ng sukli doon sa pamilihan, sa Baliwag Market. No? Uy, sobra na 100 na. Masaya ka pa. Hello? Naunawaan natin? Ibig sabihin, hindi ka na nagpapatuloy sa kasalanan. Dati nun, masaya ka pang magkasala. Masaya ka pang makapagbuli. Masaya ka pang makapagmarites. Tuwan-tuwa ka. Uy, may bago na naman. Marites. Di po ba? Pero ngayon, hindi na. Wala na yung kasiyahan sa mga bagay na yon. Naalala ko, nang pinatawad ng Panginoong Hesus, yung babae, na babae na nangangalunya, anong sabi ng mga tao? Di ba sinasabi ng kautusan, yung mga ganyang tao dapat batuhin? Ano sagot ni Jesus? Ang walang kasalanan sa inyo, ang unang bumato sa kanya. At naroon, umalis yung mga tao. Nawala yung mga tao. Dan sabi ni Jesus, asan sila? Hindi ka ba binato? Hindi po. Ano sabi ni Jesus? Ako man, hindi kita i-judge. Ano sabi niya? Go and sin no more. Humaya ka at huwag ka nang magkasala pa. Ngayon, kung tayo ay magkasala, listen, halimbawa, nandito ka sa lupa, may kasalanan pa rin. No? Kung magkasala ka man, hindi mo na sinasadya. Sana ganun. Yung hindi mo na sinasadya yung pagkakamali o pagkakasala. Kung magkasala ka man, merong unang Juan 1:9. Ano sabi doon sa 1 John 1:9? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So, pagpapatawad sa kasalanan, pagtakas sa kaparusahan sa impyerno, no? Pero dapat, mga kapatid, hindi dahil gusto mong lumapit sa Diyos, hindi lang dahil takot ka sa impyerno. Dapat ang desire ng puso mo, Lord, kaya ako lumalapit sa iyo dahil mahal kita. No? Isa na lang yung gusto mo, ayaw mo sa impyerno. Tapos, magkakaroon ng buhay ng walang hanggan at pagkakaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Sabi, huwag nating ipagyabang ang araw ng bukas. Sabi sa Proverbs 27 verse 1, sapagkat hindi natin sasabihin mo, isa ka na lang ako maglilingkod. Sabi ng mga kabataan, saka na lang ako lalapit sa Diyos. Bata pa ako eh. So, nagpatuloy siya sa buhay na ito, na malayo sa Diyos, hindi iniisip ang Diyos, hindi minamahal ang Diyos, pero tandaan nyo, hindi natin hawak ang buhay. Maraming mga bata pa lang namamatay na hindi nakapagsisi, na hindi tinanggap si Jesus sa puso niya. Sabi naman ng matatanda, sa kanila lang bibigay ko ang buhay ko sa Diyos. Hindi ko na kaya, matanda na ako eh. Kaya nga, alam nyo, napakaganda mag-minister sa mga senior citizen kasi konti na lang buhay nila eh. Tama? Dapat makilala nila ang Panginoong Hesukristo. No? So, kaya nga, kailangan tanggapin natin si Jesus ng ating buong puso at matiyak natin na tayo'y mayroong kaligtasan. Pangalawa, 4 lang yata to. Pangalawa, ano pa yung araw na mahalaga ayon sa Biblia? Ang araw ng pagsamba at ang araw ng pahinga. Tandaan natin, Exodus 20 verse 8, sabi dito ng Panginoon, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Verse 9, 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. 10, subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh. Siguraduhin natin, mga kapatid, na meron tayong araw ng pahinga. Na pag-araw ng pagsamba, araw ng paglilingkod, nandito tayo. Hello? Huwag nating ipagpalit
ang trabaho o negosyo. Kahit sabihin natin, double pay. Hello? 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 Parang hirap naman mag-amen. Bakit? Utos to ng Diyos eh. Utos ko ba? No. Utos ng Panginoon. Tama? No? Ibig sabihin, espesyal ang araw ng pagsamba. Kung araw ng pagsamba mo ay Sabado, okay. Kung araw ng pagsamba nyo ay Linggo, dito tayo sama-sama. Diba? Araw na pahinga, pagkatapos naman, half day lang, no? 11:00, tapos na tayo. O pagkatapos nun, gawin mo na. Yung araw naman pampamilya. Siguro din mo, may time ka sa Diyos, may time ka sa pamilya mo. Tama? Tama? No? So, ito ay utos ng Panginoon. Ang araw ng pagsamba ay pagkakataon. Pagkakataon natin para mapakita natin sa ating Diyos ang pagmamahal natin sa Kanya. Ang presensya nyo. Tuwing araw ng linggo ay nagsasabi, Lord, mahal kita. Kaya napakaganda. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, nandito ko ngayon. At sana linggo-linggo, nandito ka lagi. No? So, ito ay pagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. Hindi ito pagpabigat, kundi pagpapala ng Diyos. No? So, kaya kinakailangan wag natin ipagpalit ang araw ng pagsamba sa mga bagay na panglupa. No? Pangatlo, eto na, araw ng paghuhukom. The day of judgment. May araw ng paghuhukom. No? Okay, ang sabi sa Hebrews 9, verse 27, it is appointed unto man once to die, and after that, judgment. Tinakda sa tao, listen, mahalaga to. Tinakda sa tao na mamatay na minsan, pagkatapos ay paghukom. Roma 14:10, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. Tandaan nyo, lahat po tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Ang sabi sa 2 Corinthians 5, verse 10, tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. No, lahat tayo ay haharap isang araw sa hukuman ni Kristo at may dalawang klase ng judgment. Ito, makinig kayo. Number 1, yung dalawang klase ng judgment, isa dyan ay judgment seat of Christ o yung tinatawag na Bema seat judgment. No? Okay, ano nga? Judgment seat of Christ or Bema seat judgment. Ito yung unang judgment. Lahat tayo ay harap sa hukuman ng Diyos. Parang korte yan. Andiyan ng Diyos, hukuman niya lahat ng tao. Sino o para kanino yung judgment seat of Christ or Bema seat judgment? Number 1, makinig kayo. Ito ay para sa mga believers o mananampalataya. Kaya tayong lahat, believers ka ba ni Jesus? O ligtas ka na ba? So lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Pag namatay tayo, harap tayo sa hukuman ni Kristo. Na anong dahilan, bakit tayo haharap sa hukuman ni Kristo? Hindi para parusahan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hindi tayo parurusahan. Praise the Lord. Kung ikaw ay tunay na kay Kristo, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kung ikaw ay tunay na born again, pag tayo namatay, haharap tayo sa harapan ng Diyos, hindi para parusahan. Kundi paano? Para bigyan ng reward o gantimpala. Ano yan? No? Unang Korinto 3, 12 hanggang 15. Naka-flash ba? Meron ba? Basahin nga natin. Unang Korinto 3, 12 hanggang 15. No? So, ibig sabihin dyan, no? Lahat tayo, sabi dyan sa unang Korinto 3, 12 hanggang 15, ang mga gawa natin ay susubukin kung tapat talaga tayo. Kaya nga napakainam na magtapat tayo eh. Linggo-linggo o araw-araw,
Hindi lamang linggo, kundi ano mang ginagawa natin? Nasa bahay ka man, nasa eskwelahan, nagtitinda. Ano mang ginagawa mo? Lagi mong isipin na ikaw ay isang Kristiyano. Tama? No, kasi bakit? Pagsusulit natin sa harapan ng Diyos yung lahat ng ginagawa natin. Tama? Tama? Lahat na ginagawa mo. Sabi ng Biblia, tayo lahat ay tatayo, no? Sa harapan ng Diyos. Pagsusulit natin kung tayo ay tunay at tapat, kaya nga lahat ng mga lingkod ng Panginoon, lahat tayo na nagpapagamit sa Diyos, o tayo kahit ordinaryo ka lang Kristiyano, hindi ka tumatayo sa harapan, o hindi ka members o leaders, hindi ka leaders ng church na ito, lahat ng ginagawa mo bilang tatay, bilang nanay, bilang estudyante, bilang isang may-ari ng kumpanya, o bilang boss, lahat tayo hatulan ng Diyos. Sabi nga sa sa Colossians 3, lahat ng bagay dapat nating ginagawa ay gawin natin para sa pangalan ng Panginoon. Kaya tatandaan niyo yan. Kaya nga, saan man tayo naroon? Saan ka man mapunta? Ano man ang ginagawa mo? Tandaan mo na lahat ng ginagawa natin, sinasalita natin, pagsusulot natin yan sa harapan ng Diyos, no? So, ano yung example ng reward? Maraming reward, pero example lang na reward. Korona ng katwiran. Bibigyan ka niyang ng korona ng katwiran. Sa 2 Timothy 4 verse 8, sulan nyo lang. 2 Timothy 4 verse 8, korona ng buhay, no? Santiago 1 talatang 12. Yung mga mahilig, yung mga laging nag-aakay na mga kaluluwa para kay Kristo, bibigyan ka ng Diyos ng crown of life. No? Crown of righteousness. Crown of glory. Korona ng kalwatian. 1 Peter 5 verse 4. So, ibig sabihin, tatanggap ka ng korona, hindi lang medalya. Di ba? Yung pag tayo matalino, tayo nanalo sa ganito, medal, magkano lang yung medal? Wala pa 100 siguro yung iba. Pero tatanggapin natin, korona. Koronang ginto. At ang sabi sa kanta, at nasa Biblia rin yan, yung korona na ibinibigay sa'yo, ihahandog mo naman yan sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen? Gustong-gusto ko nang makita yung araw na yon, na makita natin yung ating Panginoon na tagapagligtas. At lahat ng korona, kung 3, 4, 5 ang korona na ibibigay sa'yo, dahil tapat ka sa Panginoon, at tunay ka sa ating Diyos, ihahandog mo rin naman yan sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, sige po, okay, sige, palakpan natin ang Panginoon. Pangalawa, Great White Throne Judgment. Great White Throne Judgment. Sulat nyo na lang kasi nagmamadali na tayo. Revelation 20, 11 to 15. Nakasulat dyan yung judgment na ito, yung paghuhukom na ito, para kanino tong Great White Throne Judgment? Listen, para ito sa mga taong nireject si Jesus Christ. Para ito sa mga taong hindi ligtas. Sa lahat ng panahon, kahit nung una pa man yung mga tao noon, yung hindi tinanggap si Jesus, hindi kinilala ang Diyos, na kailangan nila ang Diyos, no? So, sila ay haharap sa hukuman ng Diyos. Lahat tayo, pagharap natin sa harapan ng Diyos, alam niyo, tatanong sa atin ng Diyos, ano ginawa mo kay Kristo nung nandun ka sa lupa? Hello? Ano ba nagagawa natin para kay Jesus ngayon? Ano ang ginawa mo sa buhay niya yan na pinahiram ko sa'yo? Listen, kahit mga kabataan narito lahat tayo hukuman at sasabihin ng Diyos, yung buhay na ito, pahiram lang sa atin ng Diyos. Ano ginawa mo sa buhay na yan?
Sinira mo yung buhay na yan? Hindi naluwalhati si Kristo sa buhay mo na yan? Hahatulan tayo. At ano ang layunin dito? Hindi para bigyan ng gantimpala, kundi para sa parusa. Alam niyo yung mga taong nandito na humarap sa Great White Throne Judgment, yung mga hindi ligtas, yung mga tao na hindi nasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sila sa dagat-dagatang apoy o lake of fire. Revelation 20 verse 15. Sulat nyo na lang. Basahin nyo yan. No? Kaya, nakakapangilabot. No, walang hanggang kaparusahan. Ibig sabihin, walang hanggan yon. Walang katapusan. Kung doon ka mapupunta, doon ka na lang. Basahin nyo Luke 16. Alam nyo, sinabi doon, yung lalaki na napunta sa impyerno, ano sabi niya? Amang Abraham, papuntahin mo dito si Lazaro para itubog yung kanyang daliri sa tubig at maginhawahan ako sa isang patak. Yung isang patak na tubig, gusto niya para maginhawaan siya. Ibig sabihin, ganun kahirap sa impyerno. Pero yung unang panahon, yung impyerno nun maliit pa. Yung Hades ay inuhulog sa lake of fire, kaya lumawak, uminit, humirap palalo. Naunawaan natin? Kaya wag nating ibigin na hindi tanggapin si Jesus sa ating mga buhay. Pang-apat, ito yung araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ayan na. Malapit na tayong matapos. Tingin po kayo dito para matapos na tayo. Mateo 24:42, 42, kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Okay. Di ba noong September 23 to 25, may nagsabi na darating daw si Jesus sa September 23 to 25. Dumating po ba? Hindi. Kasi sabi sa Bible, walang nakakaalam. No? Hindi alam. Walang nakakaalam. Tangyang nakakaalam lang ang Diyos Ama na nasa langit. Tama? No? Kaya ibig sabihin, hindi alam. Ngayon, ang pagbabalik ni Kristo ay tiyak, pero kahit hindi natin alam, kahit ilang beses na nating narinig yan na malapit nang bumalik ang ating Panginoon, kahit hindi natin alam at hindi natin tiyak kung kailan ang araw at oras, mga kapatid, tiyak na darating si Jesus. Sa araw at sa oras, na hindi mo inaasahan. Kaya nga sabi sa Biblia, para siyang magnanakaw eh. Pero hindi siya magnanakaw. Tama? Ibig sabihin, kinakailangan talaga maging handa tayo. Kasi hindi natin alam ang araw at oras. Ang tanong, handa ka na ba? No? Ang araw na ito ay para sa tapat. Ang araw na ito ay para sa mga tao na handa. Ang sabi ng ang tagal ko nang naririnig yan eh. Ba't hindi pa dumarating? Di ba mas maganda na lagi mong inaasahan na baka bukas dumating si Jesus? Pagka alam mo na baka bukas dumating si Jesus, maghahanda ka. Tama? Hindi ka magiging pa-easy-easy na Christian. Mabubuhay ka na parang darating si Jesus ngayon. Tama? So, ito yung pinakamagandang bagay araw-araw, handa tayo. Anumang oras, araw na dumating ang ating Panginoon. At panghuli, ano pa yung mahalagang araw? Yung araw-araw na paglalakad na kasama ang Diyos. Amen? Sige. Sabi sa Hebreo 3:15, kapag narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag niyong pagtigasin ang inyong puso. Araw-araw. Pag narinig nyo ang boses ng Diyos, ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos, huwag kang magmatigas. Huwag mong pagtigasin ang puso. Maniwala ka. Sumampalataya ka. No? Dahil tiyak ang kanyang salita. Amen? No? So, sa lahat ng mga narito, sabi sa Luke 9:23, ang sino mang nagnanais na sumunod sa Panginoon, ay kinakailangan
itakwil, tanggihan ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig sabihin, sa pagsunod natin araw-araw sa Diyos, may mga bagay tayong dapat tanggihan. Tanggihan natin para kay Kristo. Tama? No? So, ang sabi ng Panginoon, 3 utos to. Tumanggi sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi na yung sarili natin ang masusunod, kundi yung kalooban na ng Diyos. Kung si Jesucristo talaga ang iyong Panginoon, siya na yung master mo, siya na yung susundin mo. Luke 6:46, sabi ni Jesus, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero ayaw niyo naman sumunod sa akin. Kung si Jesus talaga ang ating Panginoon, susunod tayo sa Kanya, kahit minsan mahirap, kahit minsan may sakripisyo. Uy, pastora, tagal naman ng message mo, mahaba na. Diba, yun lang, di natin kaya magsakripisyo ng konting minuto para sa Panginoon. Amen? Amen? Kundi, kung ano ang kalooban ng Diyos, sumunod tayo. Pangalawa, sabi dito sa utos sa Luke 9:23, pasanin araw-araw ang krus. Ang krus, sa panahon ni Jesus, ay simbolo ng kahiyan. Pag ikaw ang napako sa krus, ibig sabihin nakakahiya, ikaw ang pinakamakasalanan tao. Nagdusa siya, namatay sa krus. Ibig sabihin, tayo ang dapat gumanap noon, pero ginawa niya na siya ang nagpakapako sa krus. Nagsakripisyo siya para sa atin. Bakit hindi tayo magsakripisyo ng konti para sa Kanya? Amen? So, dapat handa tayo magtiis, no? Sa mga pagsubok, sa mga problema, dahil sa ating pananampalataya. At pangatlo, sabi ng Lord, follow me, sumunod ka sa akin. No? So, ito ang pinakapuso ng verse na ito. Ang pagiging alagad ay hindi lamang paniniwala, no? Kundi aktibong pagsunod kay Jesus. Tama? No? So lahat ng ating naririnig, lahat ng salita ng Diyos, i-desire natin na sumunod siya. Sumunod tayo sa Kanya. Panghuli, huwag nating sayangin ang bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos. Ang bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos ay pribilehiyo, privilege na lumakad kasama siya. No? So, mga kapatid, pahalaga natin ang mga araw na ito. Mga araw na mahalaga sa Biblia, mahalaga sa ating Diyos, pahalagahan natin. At huwag nating sayangin ang panahong pinagkakaloob sa atin ng Diyos na lumapit sa Kanya, na magsisi at magbago. Sapagkat darating ang araw na tayong lahat ay mananagot sa harapan ng Diyos. Amen? Amen?